Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Today, tutok tayo sa isang napakasensitibong issue. May official statement po si Senadora Amy Marcos tungkol sa pagpanaw di umano raw ni Mr. Paulo Tantoco at sa mga alegasyon na nadadamay raw ang pangalan ng First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi po tayo gumagawa ng sariling chismis dito. Focus tayo sa mismong statement ni Senator Amy kasi gusto rin nating malaman kung ano ba talaga ang panawagan niya. Basahin natin word for word ang bahagi ng official statement ni Senadora Amy Marcos inilabas July 14, 2025. In recent days, reports have circulated online and in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on 8 March 2025 in Los Angeles was caused by cocaine effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Liza Araneta Marcos, who was in Los Angeles at the time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time, as may be reflected in official records, such as the medical examiner's report, to dispel further speculation. Medyo mabigat mga katinig ko. Una sa lahat, tama si Senator Amy Marcos na sensitibo ito. Hindi biro ang pangalan ng First Lady na madadamay sa ganitong balita. Sabi ni Amy, kumakalat raw online na overdose umano ang sanhi ng pagpanaw ni Mr. Tantoco at sinasabi pa raw ng iba na kasama umano raw si First Lady sa entourage. Pero take note mga katinig, walang sinasabi si Amy na confirmed ito. Ang statement niya ay malinaw. Panawagan na maglabas ng official report ang Malacanang. Gusto niya malinawan kung ano ba talaga ang circumstances ng pagpanaw nito at kung nasaan raw talaga si First Lady noong oras ng insidente. Para raw matapos na ang haka-haka at speculation. Tama naman, di ba mga katinig? Kasi kung hindi lilinawin, lalo lang lalaki ang issue. Alam nyo mga katinig, sa panahon ngayon, isang post lang raw sa social media, viral agad. Pero sabi nga ni Senator Amy, dapat may official record para malinawan lahat. Kasi isipin nyo ha, First Lady raw ang nadadamay dito. Kung wala naman daw katotohanan, hindi ba't mas mabuting linawin agad ng Malacanang para tapos na ang issue? Hindi pwedeng puro raw, umano, apparently, kasi baka tayo pa ang maloko. Sabi nga nila, Marites is powerful, but receipts are more powerful. Kaya tama si Amy na gusto niyang makita ang official records
Gaya siguro raw ng medical examiner's report. Magandang punto rin ni Senator Amy na public interest itong issue kasi public figure ang First Lady. At kung may nadadamay na ganito kabigat na alegasyon, natural lang na gusto ng tao ng linaw. Pero gusto nga rin ng ilan na i-emphasize mga katinig. Hindi sinasabi ni Amy na totoo ang mga alegasyon. Panawagan lang niya na maglabas ng report ang Malacanang para tapusin ang usap-usapan. Kasi kung totoo man raw o hindi, dapat clear record para hindi mapolitika ang issue o gamitin ito sa ibang agenda. At least, kung may official statement, malinaw kung nasaan si First Lady noong time ng insidente. Kung wala siya doon, edi malinaw na fake news lang. Kung nandoon man raw siya, edi malinaw din kung bakit. Kung talagang wala siyang kinalaman, either way, linaw ang kailangan. Kaya mga katinig, kung makikita ninyo itong issue online, huwag agad mag-share na parang confirmed na. Tandaan ninyo, mismong si Senator Amy ang nagsabing kailangan muna ng official documents para mawala ang speculation. Safe rule, kung wala pang official statement or report, alleged pa lang ang lahat. Huwag natin basta i-claim na totoo. Basta laging tandaan, check before you share. So mga katinig, tama si Senator Amy Marcos sa panawagan niyang malinawan itong issue. Hindi biro ang mga pangalan na nadadamay at hindi biro ang epekto nito sa mga pamilya at sa buong bansa. Kung totoo man raw o hindi ang mga kumakalat na issue ngayon, ang mahalaga, ilabas ang katotohanan para wala ng haka-haka, wala ng fake news at wala ng marites moments na pwedeng magdulot ng gulo. Kayo mga katinig ko, ano ang opinion ninyo? Dapat bang maglabas na ng official report ang Malacanang? Dapat bang linawin agad kung nasaan si First Lady nung mga araw na iyon? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, as a concerned citizen of this country, I respectfully call for a Senate hearing on this matter so that the truth may be known and appropriate policies may be crafted for the greater good of the Filipino people. Being the chair of the Senate's Committee on Foreign Relations, I think you can call for a session about this since this affects our foreign relations. Mag-file po kayo ng Senate resolution to investigate in aid of legislation and for accountability since it was a government-sponsored activity. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!